mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is January 28, 2026. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Espejo Dental Care, sa may F. Bautista Street, Pabiliar Street, Damayan, San Francisco del Monte, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Sun Residences, sa may Espanya Boulevard, Barangay Santa Teresa. Patay tayo dyan. Santa Teresa, Santa Mesa Heights, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo. Mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Pero magbabalik po tayo mamaya pag nakuha na po natin sila. Mantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. To go further than just expanding or extending yung movement. Pero how does that work when you want to gusto mong tanggalin ang isang miyembro ng Kongreso based on this? Magkakaroon na po ng new decisions next week. So I understand this ethics committee magkakaroon po ng pagdinig dito po sa mga request na palawigin po itong suspension or kung magkakaroon po ng motion to expel, then I think that would be the case for this. Pero yun nga, pero titingnan natin, partner, naalala mo, pag nangyari yan, kung sakali i-expel si Congressman Barzaga, itong isa pang batang congressman, si Congressman Leviste, nagsasalita na nga na may de facto martial law daw. Hindi kaya yan ay lalong magiging, lalong ka sasabihin yung martial law pag naalis, yung kasama niyang pwede. Para makatulong sa daloy ng trapiko, tiniyak din ng Maynilad na tapos na ang parte ng proyekto na magdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Isa ang Daang Hari Road sa mga pangunahing kalsada na nagkokonekta sa Las Piñas, Alabang at Cavite. Kaya naman humingi ng paumanhin at pag-unawa ang water concessionaire at sinabing target na matapos ang proyekto Mayo ngayong taon. Ako si Angela Babad ng TRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Inilatag sa final report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 ang malalim at sistematikong pagsusuri sa kalagayan ng edukasyon sa bansa. Ipinapakita ng ulat ang lawak ng krisis sa sektor at kung bakit kinakailangan ang agarang aksyon ng pamahalaan. May umarangkad ang bansa, Mari Ocampo. Sa loob ng maraming taon, utak-utak na pamamahala ng mga ahensya at mga reformang hindi umaabot sa mismong silid-aralan. Ito ang mga pangunahing suliraning ininatag sa final report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Ayon sa komisyon, magkakaugnay ang mga problemang ito at kung hindi agad tutugunan, patuloy na may iwan ang mga mag-aaral na Pilipino. Dahil dito, binuo ang EDCOM-2 upang magsagawa ng malalim at masinsinang pagsusuri mula sa mga classroom hanggang komunidad. Yung final report na ito kasi it does three things. One, it includes all of the most important findings from years 2 and 3. Ikalawa, lahat ng napagtagumpayan natin kasi napakarami na rin batas, mga department orders, mga programa, budget na nakalaan, pumasok na rin yan doon. Tapos ikatlo, lumabas ang 107 research publications na ginawa natin kasama ang iba't ibang mga universities. Ngunit malinaw sa ulat, hindi sapat ang rekomendasyon at plano kung mananatili lamang ang mga ito sa papel. I mean, technical question is fine. Put together people in the room, industry experts, teachers, at academicians. They can think of many things. But of course, the challenge will always be the political will.
Iginiit ni House Speaker Faustino D. III na nasa Kongreso na ngayon. Natiyakin na ang mga rekomendasyon ng EDCOM 2 ay maisasalin sa mga batas, polisiya at pondong tunay na magpapabuti sa pagkatuto ng mga bata. Tinatanggap ng kapulungan ng ulat na ito ay bilang gabay sa patuloy na paggawa ng mga batas, sa masusing oversight at sa matalinong paggastos ng pondo ng bayan para sa tunay na pagkatuto ng bawat batang Pilipino. Para kay House Committee Chairman at Team of Party List Representative Judith Sidres, hindi simpleng dokumento ang EDCOM 2 Final Report, kundi isang malinaw na panawagan ng pananagutan mula sa pamahalaan. We are deeply grateful as well to Speaker Bon Chidi and former Speaker Martin Romualdez for their support to EDCOM 2. This final report is not meant to sit on a shelf. It is meant to be returned to, questioned, built upon. It carries the voices of those who entrusted us with their stories, and it carries our responsibility to honor them through thoughtful, courageous action. Ako, si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Balitang showbiz muna tayo mula sa ating bestie ng bayan, Jai Ho. Hi, Jai. Hi, Miss Nip. Hi, Sir Jack. At sa lahat ng mga karangkada, heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Sa kauna-unahang pagkakataon, makakasama natin at makakasigahan sa studio ang Starstruck Season 2 Ultimate Survivor na si Raisa Senon. Mula noong 2004, sa pagkakapanalo niya sa reality search at natupad na nga ang mga pangarap, unti-unting gumawa ng pangalan sa industriya si Raisa, bumida sa madaming mga teleseryes at napabilang din sa pelikula. 2016, mas lalong humingay ang pangalan niya as Georgia sa teleserye Ika-6 na Putos at sa taong ito din nagwagi bilang TV supporting actress at tumanggap din ng maraming nomination sa mahusay niyang pagganap. Mula Kapuso, naging kapamilya at ngayon sa Kapatid Network. Kasama natin live sa studio, Raisa Senon para sa vertical series na Inagaw na Anak sa Viva Movie Box. Alamin natin kung ano pa ba ang mga dapat abangan kay Raisa ngayong taon. Hi, Raisa! Welcome dito sa atin sa Arangkada Balita sa Jai Hat Exclusive. Bumati ka muna sa lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes! Naku, eto na nga, siyempre, gusto namin malaman agad-agad, malaki ba ang pinagkaiba ng paggawa ng mga vertical series kesa sa nakasanayan mula ng mga projects before? Medyo kunti lang na may adjustment pagdating sa mga artista kasi syempre nagko-content kami. So nag-reels kami, so sanay na kami na vertical. Siguro ang pinakamalaking adjustment sa directors. Sa mga prod talaga? Yes, kasi syempre nasanay sila ng landscape eh. So yun yung ano. So kasi kapag vertical, limitado lang yung galaw. So kung tayo, ganyan tayo kalaki. Hindi pwede yan, Raisa. Oo, kumbaga talagang dapat kung okay talaga Oo, dapat. kasi kailangan makita nila lahat ng reaction. Siyempre, maiba din tayo. Agad-agad mula sa amin sa Arangkada Balita. Congratulations dahil isa ka sa mga ipinakilalang bagong makakasamang cast sa The Kingdom. Ano naman ito? Yes, thank you. Ako dito, si Mayari. Mayari. Additional character doon sa The Kingdom. Kung napanood niyo yung The Kingdom sa Netflix, karugtong series na to. Wow! Together with Derek Ramsey. Marami pang iba talaga, kaya dapat nilang abangan. Siyempre, gusto rin namin malaman nila Jack and Ian na mga karangkada natin. Dito sa, babalikan ko lang yung vertical series, no? Sa vertical series, kasama mo dito ang mga, iba't iba pang mga Viva artists din. Yes, kasama ko dito sila. Rawi Taylor, ayan. Arnold Reyes. Yes. Alam mo, Tega Rueda. hindi ito alam mo. Yes. Ano bang dapat abangan sa'yo para sa taong 2026? Yun, abangan nyo yung Lago sa Anak sa Anya, sa Viva Munga, sa February 9 yan. Streaming sa February 9. Kaya abangan yan. At syempre, The Kingdom. Series po ito. At sa TV5 naman yun. Alright. Oh, Miss Sir
seconds, sabi ko niya. Pero sa mga rider dun sa yung paggawa ng mga vertical series, yes, actually familiar ako doon. Pero can you tell us, mas matagal ba to gawin? Or paano ba to? How does it, Thank you po. kumbaga, bukod sa Pwede na. maging vertical or landscape na gano'n, ano yung pinagkaiba niya? Ano yung adjustment? Matignan mo may mga mukha Yun kasi. lang po, yung sa amin po ng pagmamahal, sukat na po yan. Pati yung galaw mo, sukat. Kasi pag lumagpas kasi, mapuputol yung katawan mo. So, kailangan ganyan kadikit. Okay. Tapos mahaba rin yung time na nag-shoot. Mabilis lang po siya kasi Okay. kapag nag-subscribe kayo, parang 2 to 3 minutes lang po yun. Tapos may cliffhanger and then next episode na siya. Okay. Pero hindi ba siya yung parang nakakailang? Kasi definitely, ano gamit na pag-shoot siya? Is yung phone or anong... Same din kung paano po nag-tape. Okay. Same Camera talaga. Yes. Kumbaga yung ano lang po siya. Definitely. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po. God bless. Paalam po. At gagawa natin ng ibang video itong ating susunod na siya. Paalam.